Yan na. Problem nito is once na pinindot nyo yung start, yan, any command ang pindutin nyo dito, once na pinush nyo yung start, magde-drain yung tubig. Yan, magde-drain. Papasok yung tubig. Yan. Kasabay ng pagpasok ng tubig, lalabas din yung tubig. Yan. Yan. Papasok yung tubig galing sa inlet. Yan, lalabas dito. Tapos yung tubig sa hose, kasabay din. Once na in-start nyo, any function, example, in-spin nyo lang, sinelect nyo sa spin, pag start nyo, imbis na tapon lang dapat yung tubig, anong nangyayari sa kanya, pati yung tubig dito, pasok ng pasok, walang tigil. Okay? Walang tigil. Tapos kapag nag-washing naman kayo, habang pumapasok din yung tubig, nagde-drain din. Mga DIY, sa video na to magre-repair tayo ng automatic washing machine. Problem nito is shorted yung mismong mainboard. Yan, nakita ko sa kanya, yan. Ilang beses na palang ni-repair to. Yan. Ilang beses na inangat yung board. Dinesisyonan ko na hindi na siya repairin. Yan, kasi kumbaga magbabayad din si customer dito kapag ni-repair. Napansin ko sa kanya, medyo kinakalawang na yung mga parts niya. Ayan, siguro ilang taon na rin to. Hindi ko na itanong. Ayan, may mga kalawang na yung ano niya, yung mga parts niya. Ayan. Ayan, mapapansin nyo may mga kalawang na. Yung mga paa ng resistor, yung mga jumper niya, may mga kalawang na. Ayan, hindi natin i-repair yung ganitong klase, hindi ko na nire-repair to kasi possible ma-damage lang siya. Baka magamit lang ni customer to ng 1 buwan, 2 buwan, tapos damage na ulit. Sayang yung pera. Ayan. Pinaka best way na hindi mapapagastos dito si customer is palitan ng board kung makakakita ng murang board, kung makakakita, maganda palitan para original pa rin siya. Pero dahil budget meal lang ang gagawin muna natin dito kasi medyo may kailumaan na rin yung washing machine. Kakabit na natin ito ng universal. Ito yung ikakabit natin universal na board. Yan, kasi napapansin ko yung mga nagpapagawa ng washing machine, once na nasira yung board, kino-convert kagad sa manual, which is pwede naman. Yan, pwede naman. Ang problem, sayang. Sayang yung mismong pagka-automatic niya. Okay, hindi nyo magagamit ng full. Yan. Ito, pag bumili kayo ng ganito, iba-iba price nito, depende sa nagbebenta. Nagre-range siya ng 1,000 to 1,500 yung price ng board na to. Okay. Okay, magagamit ko na rin siya. Okay, binili ko to para dun sa nakaraan sana na gagawin namin. I-convert ko siya ng ganito. Kaya lang, na-repair pa yung board niya. Kasi sariwa pa yung board nun. Ni-repair ko siya. Ayun, okay naman. Ito, dahil luma na, hindi ko na didisyonan to kasi mahirap naman kung paulit-ulit yung mare-repair tapos paulit-ulit masisira, kawawa si customer. Kung iipunin niya yung pinampagawa niya, halos bumili na siya ng bago na unit. Okay? Ito siya. Ito yung bagong control niya. Yan, ito yung bagong control niya. Tapos ito yung kanyang sensor, pressure sensor. Yan, ito yung magse-select kung gaano karaming tubig na yung malalagay sa kanya. Kompleto na yan. May mga sakit na. Tapos, may pandikit na rin. Ito. Yan. May double-sided tape. Okay? Yan yung gagawin natin. Para hindi na mapapagastos si customer. Alright. Pinakamadali kabit to kasi kung papansinin nyo ito. Yan. Meron siyang diagram. Box. Ayan o. Meron siyang diagram. Alam nyo na kagad kung saan nyo ikakabit yung portion na yun. Ayan o. Okay. Yan. Example, kinabit nyo to. Ayan. Kung mapapansin nyo ito. Yan. Itong portion na to. Makita nyo,
dalawang magkatabi tas medyo yung isa medyo malayo. Eto 'yan, oh, ayan, oh. Isang magkatabi tsaka isang malayo. Ba't nag-zoom? Ayan. Dalawang magkatabi, isang malayo. Eto siya. Ayan, ganyan pagkabit niyan. Kung susundin niyo yung mismong diagram niya, ayan, oh. Ayan, eto siya. Okay, ayan. Ito yung itsura ng board, ayan. Ito yung board, kung mapapansin nyo, ayan, oh. Ito yung transformer. Ayan, chopper transformer, ito. Ayan. Okay. Transformer nga to 20 to 12 volts. Ito yung transformer niya, adapter niya, tapos itong connector na to, yan, tapos ito doon. Okay? I-wiring na natin. Panoorin nyo po. Yan. May pag-asa pa po yung inyong mga automatic, kaya kung maaari, ipa-convert nyo lang ng automatic. Okay? Para mas maganda. Okay, mas maganda. At once na tinamad kayo maglaba, pwede nyo siya i-program. Kumbaga isasampay nyo na lang. Ayan, babanlawan niya, sasampay niya. Hindi siya katulad nung gagawing manual, gagawin siyang diikot. Which is pwede naman. Ang problem doon, talagang totally manual. Totally manual siya. Okay? Start na natin. Unang gagawin natin dito bago tayo mag-start is ilista natin. Yan, yung color code para madali natin maikabit tong mismong board. Yan, para hindi tayo manira ng manira. Yan, para hindi tayo manira ng manira ng mga nakalagay na tape niya. Yan, may mga nakalagay na tape diyan. Para hindi tayo manira ng manira, ililista natin yung color code. Yan, magmula dito sa mismong inlet niya, tapos yung papunta dito, tapos sa motor. Yan, color code papuntang retractor, ito, retractor, yung sa motor. Okay? Ayun. Tingnan natin kung ano color. Okay, red, blue. Yan. Titignan natin yung sa capacitor, red, blue, yung lagay sa motor kasi nakatago yung wiring sa loob yun. Okay. Red, blue. Yan. Bali yung yellow yung common dito. Red, blue. Okay. Okay, ililista muna natin yung mga kailangan natin. Motor. Red, blue, yellow. Okay. Ito yung ating capacitor. Okay. Capacitor, tas ito yung ating common. Okay, common. Yan, kasi ito mamaya pag kinabit natin to, possible na babalik rin pa natin itong dalawang to kasi kailangan tama yung ikot niya once na nag-spin siya, kasi pag once na mali yung spin ng mismong washing, hindi kakagat yung lock. Okay? Ito siya. Tapos yung retractor niya, ayun, yung retractor niya, yan, yung retractor niya is black. Yan, retractor black at saka yellow. Yan, para malaman natin yung sa motor kasi medyo mataba. Ayan. Itong yellow na to is medyo mataba. Ayan, mataba. Wire. Medyo. Ayan. Para malalaman natin mamaya yung pag-angat niyan. Okay? Alam na natin kaagad kung saan tayo magtatap ng mismong wire. Okay? Itatayo ko na yung washing. Yan, yung inlet valve natin. Inlet valve. Yellow.
yellow brown. Okay, yellow brown. Tapos pagdating dito, ayan, pink, orange at saka violet. Pressure switch. Okay, ito yung ano niya. Yung pressure switch. Tapos ito yung door switch. Okay, orange tsaka light blue. Ito siya. Okay, switch. Tapos yung plug natin, white at black. Check natin. White at black yung plug natin. Ito siya. Okay, mag-install na tayo ng mismong ano natin, yung gagawin natin. Okay, lipat tayo sa mismong harap para makita natin. Medyo mahirap videohan to kasi hindi nakikita yung kabila. Hindi nakikita yung kabila. Pero papakita ko rin mamaya. Okay. Yan, sabi dito, yan, makikita natin dito sa ano natin yan. Sa mismong ito, door switch. Door switch to. Tapos yung violet at pink. Ito yung pink, violet at pink papunta sa pressure switch. Tapos ito yung orange, ito yung pinaka ano nila, pinaka common. Yan. Kumbaga parang pinaka ground nila. Okay. Itong orange. Okay. Tapos yung papuntang motor, ito 'yon. Okay. Ito yung papuntang motor, yung red at ito. Itong portion na to. Yan, ito yung sa motor. Okay, ito naman yung sa black yellow retractor to. Okay, retractor. Ayan o, black yellow papunta sa retractor. White. Sa plug natin to, common. Ayan, common wire sa plug. Okay. Tapos dito, brown. Ano yung brown natin? Okay, inlet bulb. Ito yung inlet bulb. Okay, andito nakakabit yung inlet bulb natin. Inlet bulb. Brown to. Yan, brown. Tapos itong black, main line natin. Okay? Kakat ko na. Okay, tanggal na natin yung mismong mainboard. Yan, pag bumili kayo ng mismong board, yan, meron rin na ito. Yung pinakita natin kanina. Kaya, mas madali natin magagawa o mare-repair yung dapat nating i-repair. Okay, start na tayo. Yun o, uunahin muna natin yung inlet. Yan, inlet sensor. Unahin natin yan. Ito siya. Tingnan natin kung sasakto. Yan. Okay. Plug and play lang yung dati niyang sakit. Kaya ayos. Okay. Bali, gagawin natin dyan is yung kabilang side, ito, yung kadikit, pink. Yung pink ilalagay natin sa gilid na gilid ito. Okay. Bali yung pink na kulay nasa gilid po yun eh. Ilalagay natin siya dito. Okay, sa gilid na gilid. Hanapin natin yung pink. Ito siya. Hinihinan ko din siya para hindi magkaroon ng basta-basta ng umido or hindi magkaroon siya ng pagbabago ng resistance. Kasi once na nagbago yan yung connection niya, possible magkaroon ng problema. Okay. Tsaka bakit hindi ko siya hinihinang diretso dito? In case na magka-problema sa susunod, example, masira yung board.
Yan, masira na yung board niya. Kahit si customer, kaya nang ilipat yung mga dapat ilipat dito. Pipicturean niya lang, bibilin siya ng same board. Tapos ililipat niya rin yung mga connection. Okay na ulit. Okay, kahit hindi na siya kahit hindi na siya magpagawa. Okay, hindi na siya magpagawa sa iba. Pwede na ilipat ulit to. Okay, kung sakaling gagawin ni customer. Next, ang gagawin naman natin is yung gitna. Yan, ang gitna nakalagay dito is orange. Orange, ito siya. Okay, nag-iisa lang yung orange dito, kaya ito yon. Yan. Ganito rin gagawin natin. Gagawin natin hinangin to lahat sa lahat ng connection na gagawin natin. Lagyan natin ng hinang. Yan, tapos yung ilalagay natin sa portion ng malayo yung violet. Ito siya. Okay. Ayan o. Violet. Pink, orange, violet. Pink, orange, violet. Ito. Yan. Okay. Ito yung violet. Lalagay natin dito. Same din. Okay. Next naman natin yung door switch. Yan. Door switch na yun. Ito. Okay. Ito yung door switch. Pressure switch. Inlet. Inlet valve. Ayun lang. Tapos yung plug. Okay. Sa pressure switch natin, ang nakalagay doon is orange at blue. Sky blue. Ito. Yan. Ito nakalagay sa ating door switch. Door switch blue. Light blue. Ito siya. Yan. Sa door switch, isa lang lalagay natin. Okay, hanapin lang natin yung ground dito, dalawang to. Kasi, pakita natin. Yan, kasi, kung mapapansin nyo dito, ito. Okay, yung ground, ito. Yung orange na to, dito nang galing sa kabila. Yan. Dumaan mo na sa door switch, ito. Magkasama sila. Hindi mo siya totally dumaan. Yan, pumunta dito, tapos pumalik dito. Okay, pumalik sa pressure switch. Magkasama sila. Yan, kaya itatest natin kung ano yung kanina. Test natin tong gitna, orange dito, tsaka okay, makikita nyo naman, ito yung shorted sila, ito yung mismong line, okay. Bali dito tayo magkakabit ng light blue. Itong portion na to. Okay. Yan, okay na tayo sa pressure switch at saka sa door switch, okay na. Ang ini-next naman natin is yung motor. Yan, ito yung motor natin. Ito yung motor natin, dalawa na to. Ito yun. Okay, cut na natin. Okay, ito siya. Yan, upper. Pangalawa pala siya, pangalawa. Okay. 1, 2. Ito siya. Dito at saka dito sa pangalawa. Pangatlo. Yan, pangatlo. 1, 1, 2, 3. Yan, 2 at 3. Yan, ikutin ko siya kasi maiksi. Yan, maiksi. Maiksi itong wire. Ikutin ko siya para mailagay ko dyan. Okay, lagi nyo tatandaan, babalik ta rin natin to, itong dalawang to, kapag hindi gumana siya sa spin. Okay, pag hindi sumama yung mismong, yung mismong basket niya, yung mismong tab niya, pag hindi sumama yan, babalik ta rin lang natin itong dalawang linya na to, sa 2 and 3. Okay, lagi nyo tatandaan yan. Okay, konti na lang. Yan, tapos na tayo sa motor. Tapos na tayo sa door switch, pressure switch, inlet. Doon na tayo sa inlet. Yung inlet valve natin is yellow at brown. Ito, yellow at brown. Okay.
Okay, titingin tayo ulit dito. Ang ikakabit natin ay brown. Kasi ito yung mga natitirang wire eh. Brown. Ito, inlet valve. Brown at yellow. Nakalagay siya sa inlet. 1, 2, 3. Okay, ito siya pangatlo. Sumunod siya dito. Brown. Okay, nilagay ko dyan kasi paganyan yan. Ayan, paganyan, papaliktad. Ito siya. Tapos sumunod ay retractor. Ang color ng retractor ay black. Yan, ito siya. Yan, black. Sunod natin dito. Retractor, black. Ito siya. Yan, tapos retractor, black. Ano natin ang color? White, yellow, at black. Okay. Ito yung pinaka-common nila. Common wire to. Tapos ito naman yung line 1, line 2 natin. Hanapin natin yung mismo line 1, line 2. Okay, dulo-dulo. Dulo-dulo siya. Okay, lagay natin dito yung black. Yan, kahit magkapaliktad naman po yan, walang problema kasi ano siya, AC. Okay siya. Testing natin. Check natin. Ito siya. AC line siya. Ito. White. Okay. Y. Yan, ito pala siya black. Yan, ito siya black. Tapos yung kabila naman niya is white. Yan. Itong black na to, tsaka yung black na payat, hindi siya magka-connect. Yan, hindi siya magka-connect. Hindi siya connected. Yan, itong black na to. Ay, hindi ko na siya buburutin. Tigas. Okay, kaya ito babalik na rin. Kahit anong linya, pwede siya. Yun. Tapos yung common line nila, common. Okay, ito. Common. Okay na siya. Ito. Yan. Common line. Pangalawa. Yan, pangalawa siya sa dulo. Ito siya. Okay. Lahat ng yellow na wire, magkakonekta na siya dito sa old. Yung dating wiring niya, original. Yan. Okay na siya. Ayan, okay na yung ano natin. Okay na yung board natin. For testing na tayo. For testing. Okay, ganun lang kadali yung pagkabit niya. For testing na. Ayos lang natin yung linya. Yan, iayos lang natin yung linya. Tatanggalin natin tong old. Yung old na pressure switch. Ayun lang. Tanggalin natin yan. Okay. Wala tayong masyadong binago dito. All stock. Kabit lang ng board. Yan, sobrang dali lang. Okay, pagpalit lang yan, mas napakadali. Ito lang siya, oh. Yan, dalawang gilid. Tapos yun na. Yan, kukunin lang natin tong yung ulumang hose niya. Lilipat lang natin to. Yun. Yan, pag nagkakabit kayo ng hose,
hindi puwedeng wala siyang kailangan masikip siya, kailangan masikip kasi, pressure nga, okey, pressure switch nga. Once na dumami yung tubig sa mismong tub, yung hose na 'to nagkakaroon ng pressure 'yan, okey? Nagkakaroon ng pressure depende sa dami ng tubig. 'Yan, nakakabit 'to sa pinakailalim. 'Yan, sa pinakailalim ng tub, ayun siya, ayun, oh. Nakakabit siya diyan. Kaya once na nilagyan ng tubig, habang dumadami yung tubig, yung pressure niya gumaganon, umaakyat, okey? Nagkakaroon ng pressure, 'yan, habang dumadami. 'Yan, okey na siya. Yan yung problem, wala siyang paglalagyan, pero diyan na lang siya. Mukhang hindi siya kakasya dito. Ayan, hindi siya kakasya. Pero pwede kong putulin tong mismong, okey, kahit putulin ko wala rin pala. Kahit putulin ko siya. Ayan, try natin, yan. Okay, try na natin. Yan yung mismong wiring niya. Ito yung old na pressure switch niya. Tanggalin natin yan. Yan, ito na yung pinaka-control niya. Ayan, ito na yung pinaka-control niya. Okay. Lalagay na natin. Yan, hindi na yung magkakamali dito dahil mayroon na siyang, may mga guide siya, may control siya. Yan, lahat. Yan, ipa-plug ko na yung mismong natin. Tingnan natin. Yun. Umilaw siya. Try natin siya i-power. Power. Wow. Yan, nakikita nyo na yung mga settings niya. Hindi masyadong kita eh. Ayan. Tapos, ilagay natin siya sa spin lang. Hindi to. Program pala to. Process. Yan. Spin. Yan, makikita nyo. Pag pinindot yung process. Yan. Okay. Spin. Pagdating sa spin, okay, walang nakalagay na kung ilang minutes. Try natin i-start. Uy. Check natin kung anong mangyayari. Ayun, sabi dito is cover error. Yan, nakalagay din yun kung mag-error siya, yun, oh. Yan, yun, oh. Cover error. Ibig sabihin yung pinto natin naka-open. Okay, para makita natin yan, kakalasuhan ko muna. Kakalasuhan ko muna yung pinaka-switch niya. Okay, kakalasuhan ko muna para makita natin. Ayan. Yan, kinalasuhan ko muna siya. Ayan yung door switch. Try natin. Nakita nyo hindi umikot yung mismong tab niya. Ayun, oh. Ito lang yung umikot, hindi umikot yun. Ibig sabihin, may mali tayo sa wiring. Yung sinabi natin kanina na yung red at saka blue, babalik ta rin natin. Okay, stop muna natin ulit yung process. Stop. Okay. Pagpapalitin natin itong blue at red. Ito siya. Okay, lalagay natin yung red sa pangalawa. Tapos blue sa pangatlo. Okay, yan yung yan, try natin ulit.
Testing. Power. Tapos process, spin. Okay. Natin. Ayan, spin. Ayan, spin yung nakalagay. Tapos start. Tingnan natin. Tingnan natin yung tab kung ano mangyayari. Tingnan natin kung tama yung ikot. Yun. Tayo niyo po. Yan na. Hindi lang natin alam dito kung gaano katagal ito mag-wash kasi wala nakalagay dito. Wala siya nakalagay. Okay, observe ko na rin. Okay, ayos. Mamaya naman, testingin naman natin yung testingin ko mamaya kung ano mangyayari kapag may tubig naman. Okay, sasarado ko na siya kasi na-testing ko na siya na okay. Yan, orasan ko siya. Yan, i-stop ko muna. Titignan natin kung ilang minuto. Yan, ang lakas niya mag-spin. Okay. Yan, nag-off na siya. Tingnan natin. Bali, 5 minutes. 5 minutes yung duration niya. Ganun katagal siya nagde-drain. Yan, okay, nagbibip siya pag finish na. Yan, ibig sabihin okay na. Tapos nag-off ng kusa. Okay, ayos. Yan, pag-iisipan ko kung paano siya ikakabit. Yan yung problema. Okay, kung saan ko siya ikakabit. Yan, ang hirap mag-desisyon kung saan ko siya ilalagay. Okay, sa pagbili na pala ng mismong board, iba't ibang klase yan. Meron pong mas mahal pa. May mas mahal pa po dito. Yan, depende po sa settings na need nyo. Yan, pero ito siya, ito okay na siya. Yan, para hindi na kayo pabago-bago ng setting. Ang meron lang dito is water. Yan, kung gaano karaming tubig. Tapos yung spin niya. Tapos yung process niya. Napag-desisyon ko na dito. Ito ng butasin, itong portion na to. Okay, ito na yung portion na bubutasin ko yung mismong display. Okay, yan na. Diyan ko siya ikakabit. Testing naman natin kung gaano karaming tubig yung mailalagay ng ito, yung klase na to. Okay, start. Tapos water natin. Wash natin, wash. Program. Yan, wash. Tapos water, low. Tapos start natin. Yan. Yan, okay siya, nagkakarga na siya ng tubig. Ayan o. Tapos walang tumatapon. Okay, hintayin muna natin kung gaano karami. Okay. Huminto siya sa ganyang karami. Ayan. Okay, okay yung level niya, low. Ngayon, i-pause ko muna. Yan, lalagay ko naman ng middle, yung tubig. Start natin ulit. Okay. Okay, mandar na siya ulit. Ganyan karami yung medium niya. Yan. Halos lagpas ng konti sa tab. Okay. Ngayon, tatry ko naman yung
kung gaano karami yung hose natin. Okay. Patry naman natin kung gaano karami yung high ng tubig, water level high. Start natin ulit. Okay, tingnan natin kung gaano karami. Okay, ganito karami yung ano niya, high. Yan. Tamang-tama lang yung dami. Ayan oh. Ganyan pagitan bago dun sa mismong ito. Yan, kaya okay siya. Yan, pag may damit niyan, magbabago pa yung ano niyan, yung water level niyan pag umaandar na. Possible magdagdag siya ng tubig. Pero okay, okay. Okay, ganun lang po yung pag-process natin sa pag-install. Yan, umuulan na. Lakas. Ito siya mag-wash. Yan, nagtatapo rin siya ng tubig. Magre-rinse na siya, magbabanlaw na siya. Nasa 15 minutes, halos 15 minutes yung settings niya. Yan, pero kung gagamitin yung wash lang, yan, parang 5 minutes lang. Yan, banlaw na siya. Titignan natin kung magkakarga siya ng tubig. Yan, select ko sa low lang. Yan importante dyan. Pag naka-program, kailangan tuloy-tuloy yung process niya hanggang sa spin siya. Hintayin natin magkarga ng tubig. Ay, hindi pala siya oo nga, nakalimutan ko. Yan, hindi ko nakalimutan. Hindi pala siya kagad lalagay ng tubig kasi i-drain niya pa yun. Magka-dryer po muna siya. Ayan. Dryer, karga tubig, dryer, karga tubig. Yun yung process pala ng rinse. Okay. Ibig sabihin 100% good condition to nung ginawa natin. Okay. Yan, hintayin ko lang na magkarga siya ng tubig tapos okay na. Hindi ko na siya tatapusin ng spin. Okay. 3 times na siya ito pangatlong beses na to nagkarga ng tubig. Yan, hindi ko na siya tuloy-tuloy. Ang tagal kasi kaya hindi ko na siya tuloy-tuloy videohan. Pero 3 times siya magbabanlaw. Last na to. Yan, 3 times. Last na siguro to. Pagkatapos yun, pag lumipat to sa spin, yan. Pag lumipat sa spin to, sigurado tapos na siya. Okay, 3 times nga siya. Yan, kasi lumipat na sa spin. Yan, 3 times siya magbanlaw. Kaya okay na okay. Okay, ganoon lang po mag-convert ng universal. Yan, napakadali lang. Basta sundin nyo lang yung mismong diagram niya. Okay, sana sa simpleng video na to may natutunan po tayo sa pag-convert ng automatic washing machine. Sound indikasyon na tapos na yung program niya. Okay? Meron ba kayong mga tanong o suggestion? Sasagutin natin yan sa mga susunod na video. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe.